Yun guys, good morning. Ngayon pag-usapan ulit natin ang tungkol sa anxiety. Bakit nga ba tayo nakakaramdam ng mga sintomas kahit wala namang basihan or normal yung mga lab test? Minsan natatakot tayo ng walang dahilan or madalas talaga may nararamdaman kaya tayo natatakot. Kasi alam mo ba yung bigla ka na lang biglang may hirapang huminga, bigla na lang manlalabo yung paningin mo at pakiramdam mo para kang matutumba or para kang babagsak or magkukulaps. Tapos biglang mababalisa ka na natatakot ka na kahit wala naman talagang dahilan. Yan, naranasan ko yan. Ikaw, naranasan mo din ba? Marami ang kagaya natin na dumadaan sa ganitong sitwasyon. Na minsan talaga, ang hirap nilang sabihin sa iba. Ang pagkakaroon ng anxiety ay hindi madali. Hindi ito simpleng pag-aalala. Ito yung sobrang takot talaga. Na akala mo talaga may sakit ka na sa puso. O akala mo talaga may malubha ka ng sakit. Kahit simpleng hilo, tapos kabog ng dibdib. Pero dahil sa takot natin, ito ay lumalala. Yung simpleng hilo, biglang may hilo ka talaga ng sobra. At yung pakiramdam mo ng kabog ng dibdib, mapapabilis mo yan nang hindi mo namamalayan dahil sa takot. Madalas dati nung kasagsagan ng anxiety ko, kunting kunting takot, kunting mga physical na sintomas, nagpapadala ako sa ospital. Sa isang linggo siguro 3 beses ako nagpapadala. Parang automatic na nag-a-activate yung takot sa katawan or sa isipan. Parang may panganib palagi. Kasi araw-araw mo kasing pinapakinggan yung katawan mo. Ayan, kaya lalong natatakot ka. Bumibilis yung tibok ng puso natin, tapos nahihirapan tayong huminga. Dahil sa sobrang paghinga, nagkakaroon tayo ng pangangalay, nababawasan yung carbon dioxide natin. Kaya minsan, nahihirapan talaga tayong huminga. Kaya yung mga nurse talaga, kung alam nilang panic attack yung nangyayari sa'yo, alam mo ba yung paper bag na nilalagay sa bibig para hindi makaalis yung carbon dioxide sa'yo, para makontrol yung hilo or mabawasan yung hilo mo. Kasi pag nauubusan ka ng or nawawalan ka ng carbon dioxide, nahihilo ka talaga. Pag nababawasan yung carbon dioxide, nagkakaroon tayo ng matinding hilo, panlalabo ng paningin, pakiramdam na parang magkukulaps dahil yan sa mabilis na paghinga at sobrang takot. Kaya kailangan mong inhale, exhale, ganyan para makontrol mo yung hangin mo. Saka may mga nagsabi sa akin bakit natatakot minsan nang walang dahilan. Bigla na lang kahit naglalakad ka, bigla ka na lang natatakot. Ayan. Diyan din ako nagugulan dati. Palaging nangyayari sa akin yan. Kaya ako natatakot na umalis ng bahay talaga dahil sa mga ganyan. Ito yung pinakamahirap talaga na hindi mo alam kung kailan ka aatake. Ayan. Nasa isip kasi natin yan eh. Ayan. Minsan talaga pag umaalis ka ng bahay sa madaming tao, nasa jeep ka, ayan, bigla kang kakabahan. O kahit nasa tricycle ka, madalas talaga sa pila. Ayan, nangyayari sa akin yan. Ang dami kong sintomas pag nasa pila ko. Akala ng tao, normal yung pakiramdam ko, pero pag nakapila ko, para akong sinasakal, ang dami kong nararamdaman. Para akong magba-blackout. Ayun. Or kahit nasa bahay, mararamdaman mo pa rin yan. Kahit nasa kapitbahay ka lang, ayan. Bigla kang kakabahan na parang iinit yung dito mo banda. Na parang lutang ka na hindi mo alam, parang katapusan mo na. Ganun. Dahil sa mga nangyayari sa atin na ganyan, pumapasok talaga sa atin na parang ayaw na nating umalis ng bahay. Hindi dahil sa ayaw natin eh. Dahil sa may mga nararamdaman tayo. Kasi may mga tao naman talaga na kahit inaatake ka, kahit may nangyayari sa'yo, papanuorin ka lang, hindi ka tutulungan. Yan talaga kaya natatakot tayo minsan. May dahilan yung takot natin na umalis kasi may nararamdaman tayo. Kasi yung pagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon kasi tayo ng tense sa ating katawan. Automatic na may naninigas sa mga muscle, ayan. Lalo na dito sa leeg, likod ng leeg, ayan, mga muscle dito. Saka paligid ng batok, ayan, naninigas talaga, para siyang namamanhid. Pati yung panga natin, parang naninigas. Naninigas banda dito, ayan.
Saka madalas talaga dito, yung pangangalay talaga ng balikat, ayan. Kasi, ano, sa kaliwa, ayan, sa kaliwa. Kasi sensitibo tayo kasi malapit kasi siya sa puso. Kaya ganun, kaliwa agad yung ano niya, yung pangangalay niya. Kaya parang naninigas. Pakiramdam niya parang ang bigat ng balikat mo, ayan. Pero nagagalaw mo naman, pero parang ang bigat na nangangalay. Parang may kuryente na maliliit. Tapos pakiramdam mo may pressure sa liig na parang may ano, kakaiba. Iniisip agad natin yan, ano, baka stroke na. Kasi nagkakaroon ka ng pamamanhid, pangangalay. Tapos, naninigas yung panga, saka nahihilo, saka lumalabo yung paningin. Tapos nahirapan ka pang huminga. Ayan. Iniisip mo talaga baka ano na to. Kadalasan talaga dahil sa may mga anxiety tayo, ang mga nararamdaman natin ay dahil sa mga muscle tension. Tension ito ng mga muscle, sa stress, or sa takot talaga. Saka ang pinakamahirap din talaga sa mga sitwasyon natin, yung hindi tayo maintindihan ng iba. Yung pakiramdam na iniiwasan ka pag sinasabi mo na yung anxiety. Sasabihin sa'yo, anxiety na naman yung pag-usapan, tapos aalis na sila. Or minsan, kahit wala silang sinasabi, aalis na sila pag narinig na yung sasabihin mo sa mga nararamdaman mo. Pakiramdam mo para silang naiirita. Ganun. Minsan, parang wala silang pakialam. Or, or may papasok sa'yo mga isip mo na binabaliwala ka nila. Minsan sasabihin pa lahat sila stress. Ayan. Kung stress ka, sasabihin sa'yo, mas stress kami. Sasabihin nila. Hindi nila alam yung stress ng mayroong anxiety disorder at stress ng normal na tao. Kaya yun yung pinakamahirap sa atin. Hindi nila nararamdaman kasi yung bigat, yung takot, yung pag-aalala, at yung mga nararamdaman mo sa katawan na pakiramdam mo pinapatay ka araw-araw. Minsan, tumatahimik na lang tayo dahil doon. Pagod na kasi tayo magpaliwanag Kahit anong paliwanag mo, hindi naman sila naniniwala. Ang gawin mo pag inaatake ka ng anxiety sa pangangalay ng balikat, galaw-galaw mong ganyan. Ayan, yung ginagawa ko, igalaw-galaw. Tapos, huminga ng malalim. Sasabihin ko sa sarili ko, anxiety lang to. Mamaya wala na to. Saka umiinom ako ng maligamgam na tubig. Saka wag mong i-search sa Google kasi may mga sakit talaga. Mga totoong sakit talaga. Pag nag-search ka, ayun, makikita mo yung ano, yung sakit na yun. Kasi madami talagang kapareho ng pagkakaroon ng anxiety. Halos lahat ng sakit natin parang pareho sa malulubhang sakit talaga. Kaya kung alam mo na mayroon kang anxiety, bawalan mo na yung sarili mo na mag-search. Ayun, napahaba na yung kwentuhan natin mga kaibigan. Pakishare naman po yung mga karanasan nyo. Ayan, para malaman din ng iba kung ano yung paghihirap natin. Good morning po ulit sa inyo mga kaibigan.